ang matindi ron, pare, Blaze 100 pa yung Blaze 100 pa yung kinakarga ko. Pag nag-Blaze 100 ako, nabot ako ng 70, gano'n. Ang gulit eh, no? Para lang smooth yung takbo. Tricyclean. Pre! Ayun yung mga tricycle driver natin, tropa. Dati kasi nung nagko-commute pa ako mula dito sa Binyan hanggang saan ba ako dati? Okay, dati kong trabaho bago ko nalipat ng Alabang sa Robinson Forum sa may Boni EDSA. Commute lang ako dun dati. Bro mo, magkano yung pamasahe ko dun? Siyempre pag nagta-tricycle ako, gusto ko alis agad kasi malayo yung biyahe ko. Kasi di ba sa tricycle merong special, merong pupunuin pa. Yun yung matagal pupunuin pa ang pasok ko alanganin, parang 12 ng tanghali pasok ko. So kaya pinapaalis ko agad yung tricycle. Magkano binabayad ko doon? Dati pa yun 2012. 2012, nagkukulit ako. Ang pamasahe ko sa tricycle na special hanggang sa may bus na jackliner, 30 pesos. Special yun. Ngayon mahal na. Nasa magkano na? 50 pesos na yata. Dito tayo dadaan sa may sa may sinasabi ko. Yung sinasabi ko na jackliner. Mula dun sa tricyclean hanggang dito lang Ngayon 50 na Hindi ko alam parang gano'n na 40 o syempre pag kilala ko minsan nga hindi na ako sinisigil, pero syempre nagbabayad pa rin ako yan dyan dito. Hanggang dito lang. Dati 2012 nagkukommute ako, hanggang dito lang. 30 pesos binabayad ko. Tapos pag sobrang tropa, minsan 20, ganun. Siyempre nakakahiya din. Trabaho nila yun di ba? Kaya ganun po mga par. Mahal. Tapos mag-jackliner ako, mula dito hanggang Buendia. Magkano ba binabayad ko nun? Parang 60 pesos yata. 60 pesos. Tapos, hindi pa rin nagtatapos yun. So, pag baba ko ng Buendia, galing sa bus, so 60 pesos na yun. Mag-MRT naman ako hanggang Boni, dito sa may Magallanes hanggang Boni Station. Parang ang pamasahe ko noon ay pagkakatanda ko? 15 pesos. Yata 15 pesos. So, kumputin mo yun, papasok pa lang. 30 sa tricycle, 30 pesos. Tapos 60 pesos sa bus. 90 na. So, 105 plus 15 pesos. Papunta pa lang yun. Di pagpabalik, ganun din. Diba? Baka nga mas mahal pa kasi minsan yung bus na sinasakyan ko, magmula EDSA, diretso na hanggang hindi ako nakakatsempo ng diretsong Pasita or Binyan walang ganun sakay dati. Ang baba ko sa sa may Alabang, tapos jeep, halos ganun din. Mas mataas pa nga yata. So magkano? Computin mo. Sabihin natin 200 pesos. 210. So doon na lang tayo sa 210. So
Hindi pa ako kumakain noon. Wala pa yung pangkain ko. So, yun yung yung binabayaran kong transportation sa the commuters. So, ginawa ko, nagmotor ako para mas makatipid. Traffic ngayon, bakit ba ako nag-vlog? Pangit mag-vlog pag traffic eh. Maganda pag maluwag yung daan. Bumili ako ng motor nga. Nakatipid naman. Di ba? Pero sa totoo lang, mas makakatipid ka pag ang motor na ginamit yung pang transportation, yung mga matipid sa gasolina. Yung mga lower CC lang, gaya ng mga scooter, ang kinuha ko nun, Honda Beat. So nag-Honda Beat ako nun. Sobrang tipid kasi biruin mo 100. Dati pa ang ginagas ko 140, 160 full tank ngayon. Kasi ang matindi ron, pare, Blaze 100 pa yung Blaze 100 pa yung kinakarga ko. Pag nag-Blaze 100 ako, nabot ako 170, gano'n. Ang gulit no? Para lang smooth yung takbo. Para lang mabilis masunog yung gasolina. So hindi hirap yung yung makina. Ang ganda, hanggang ngayon tibay ng makina ko. Hanggang ngayon buhay pa yung scooter ko ngayon. Nagpalit lang ako kasi so kasi yung mas matataas na ganito yung PG1, tapos sinasang ko pa siya ng 2 cm, tapos makakapal na yung gulong. Anyways, mas nakatipid ako sa motor, lalo na't Honda Beat ang binili ko. Sobrang tipid sa gasolina nun. Yun yung mga yung mga unang labas ng mga ng mga fuel injection, yung Honda Beat ko. Yun yung lolo ng mga FI kasi sila yung mga naunang fuel injection sa Beat. Yung wala pang mga combi brake system, wala pang mga kenes. As in, standard lang talaga siya na fuel injection. So yun, sobrang tipid. Actually, nakatipid naman talaga ako. Kinuha ko yun ng Tapos monthly na lang. 3 years ko pa nga kinuha yun, sobrang tagal. So kung sa tutusin, kung bibilangin mo, lugi ka ron Pero syempre, kung wala ka naman pang cash, kumbaga, tinotal ko lang yung yung mode of transportation ko sa sa gastos. Tapos imbis na ibayad ko sa bus, sa tricycle, sa MRT, but hindi ko na lang ibayad sa motor, di ba? Monthly. Oo, nakatipid ako ng at least, parang complete ko dati, parang 1,000 din, 1,000 plus. Yan lang, syempre, pagka nagmotor ka na, hawak mo na yung mo talaga, yung buhay mo sa kalsada. Kailangan mong i-consider talaga yun, yung pagmumotor mo sa kalsada. Talagang, kung nag-iingat ka na sa pag-commute mo, 10 beses mong iingatan yung pagmumotor mo papasok ng trabaho. Diba? Simula nun, hindi na ako nag-commute, puro motor na lang ginagawa ko. So para sa akin, mas nakakatipid talaga mag-motor. Kaysa mag-commute, mag-motor na lang tayo lahat para makatipid. Pero syempre, diba, hindi naman lahat ng mamamayan komportable sa pagmumotor. Siyempre sila talagang commute pa rin sila. Or kotse, di ba? Yan. Motor talaga ang pinakamagandang mode of transportation pagka papasok ko sa trabaho. O kaya electronic bike. Electric bike, e-bike. Yan. Pero kung para sa akin kung malapit ka lang naman sa trabaho mo, tapos ang gastos mo minimum lang sa jeep. Tapos ang pamasahe mo minimum lang sa jeep papuntang trabaho. Ay naku, wag ka na magmotor. Commute ka na lang. Kung ako ganun, malapit lang yung trabaho ko, isang sakay lang ng jeep, hindi na ako magmumotor. Kasi alam mo kung bakit? Kasi puwit mo may racket.
Joke lang. Kasi, ako, kagaya ko. Kunyari, kasi nalipat ako dito sa ano mas malapit na yung trabaho ko dito sa Alabang Muntinlupa. So, malapit-lapit na to para sa akin. Pero pag kinumute mo to, mahal pa rin kasi magbabayad ka ng tricycle. Gaya na sinabi ko kanina, magkano yon? O sabihin natin 40 pesos na yung sisingilin sa akin. Mula bahay hanggang jackline, hanggang sakayan sa bayan. Tapos mag-jeep ako, magkano, sabi at 35 hanggang Alabang. O, computin mo yun, times 2 mo lang yun. O, magkano lang ginagas ko sa full tank, isang linggo na. 250 pesos. XCS, ano ko gulay pula. Siyempre, yun nga lang, magbabayad pa rin ako ng parking, 40 pesos per day. Diba? Parang halos ganun din. Nga lang, siyempre, yung traffic, yung tagal ng travel ko papunta at pauwi ng trabaho, mas mabilis akong nakaka-uwi at nakakapasok pag motor ang ginamit. Diba? Kasi magkano pa masahe ko? Oh. Diba? Sabihin natin 40 plus, di ko na namang minimum ang pamasahe sa jeep hanggang Alabang. Sabihin natin 35 pesos. 40 plus 35. So, 75. O, sige, times 2 na lang natin yun. Lumalabas 150 a day. O, a day. So, 6 days akong pumapasok sa isang linggo. Plus, kumpara sa pagbumotor ko na ang ginagas ko sa isang linggo is 250 pesos. Nga lang, yun nga. May parking na 40 pesos a day. Diba? Mas tipid pa rin pala ang motor. 40 pesos a day. Diba? Sabihin natin yung 40 pesos a day, yung 40 pesos, so divide mo yung 250 ko na gasolina a day. O, see? Mas mura nga motor. Kesa sa commute. Okay na ako sa motor talaga. Saka, di ba minsan may oras na mahirap sumakay, saka kasi rush hour, nag-uunahan sa jeep. Di ba? So, mas tipid talaga mga par yung motor. Pero kung malapit ka lang, isang sakay ka lang, mas minimum lang pamasahe mo, tapos may parking pa sa paparadahan mo, hindi na, mag-commute ka na lang. So, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon tipid talaga ang pagmumotor no? Hindi sa lahat ng pagkakataon tipid pagmumotor. Depende rin talaga sa sitwasyon ng biyahe mo sa layo, sa lapit. 'Di ba? Kaya lang, syempre, advantage ng go-commute, talagang makakatulog ka sa biyahe. Talagang makakapagpahinga ka. So, yun lang. Pero gusto naman ng may konting twist, pagpasok mo, adventure ng pakikisabak sa mga kapwa mo riders at motorista na may halong traffic na ewan na medyo maiinis ka, super adventure, magmotor ka papasok. Okay, eto na kami, gaya ng sinasabi ko, di ba? Ang sarap magmotor. Kapatid, ang sarap magmotor. O sige na mga par, dyan lang kayo, dito lang ako kasi traffic no. O sige na, bye-bye, love you, ingat. Ang